Hello, good afternoon guys. Ayan, paalis ako ngayon. Papunta ako sa aking mammogram tsaka ultrasound. Ayan, anong oras na? Alas 12. Alas 2 na, mag-alas 2 na. Appointment ko kasi is 2:30. So, nasa 30 minutes away din yun. Kaya, ayan. Pero at least nakalinis na ako ng bahay. Nakapag-laundry na. Si Habi, ang labas is 2:19 or 2:15 pa labas niya. Kaya sabi ko din na pagdating niya, wala na ako dito sa bahay. So, ayan. Medyo nagahan ko ng magaga ng konti kasi dalawa raw yung yung clinic. Baka malito ako sa mainam ng mas maaga. Medyo malayo. Nasa may southwest pa yung clinic. So, let's go. Dito ako sa parking lot. Wala pala silang available sa taas. Meron sila pero 30 minutes lang. Ay, hindi ko alam kung gaano katagal abutin yung mammogram. Kaya bumaba ako. Doon ko pinarkin sa sakyan. Yan, dito na ako sa loob. Waiting na lang ako. Pinagpalit ako ng gown. Tapos wala masyadong tao. Waiting area nila to. Yun, doon yung clinic. Diyan ang appointment. Diyan ang mammogram. Si Habi dito siya sa sa 24 naman, Trinity South. Dumaan ako dito sa TNT. Parang ang daming tao. Yun, bahay na ako. Diyan na si Habi. Natutulog Pagod ka, uwi lang niya galing sa trabaho. So ito yung TNT Energen. Namiss ko to Hindi lang ako, namiss din ng mga bata tsaka ni Habi yan. Nung nakarang kasi nakabili ko doon. May Energen na pala rito. So ayan, last time binili ko vanilla. Ngayon naka-sale siya. Dating 10, ngayon 8. Kumuna akong dalawa. Saglit lang yung maubos sa mga Junakis. Kumuna akong mga tinatinapay pang merienda ba. Ito yung walnut coffee cake. Red bean na donut. Tapos pork bun at saka itong black bean na pastry. Tsaka pa ba yung mga nakuha? Saka bili pala ako ng lychee. Yan, 2 something per pound Nasa $8 to. Try ko lang, baka matamis Siya, bumili ako ng carrots. Wala na akong carrots Tsaka ube. Pag naisipan ko bukas ng sapin-sapin, gawa ako. So, bumili lang din ako ng namin. Ulam namin para mamaya. Bili na ako magluto. Ito nakainin namin. Saing na lang. Kasi after 8 fasting na si Habi hanggang kinabukasan. Kaya agahan namin ang kain ngayon. Dahil bukas na yung namin yung blood works. Good morning guys. Ayan. Papunta na kami sa aming laboratory na exam. So we'll see. 12 hours fasting siya Kaya last kain gagabi alas 8 bago mag-8. Para para ready na. Ganda na sikat ng araw. Alas 8 pa lang Tapos na ang aming lab works. Ay, nakalimutan ko ang pangalan ni ate. Alin? Kaya kasi sa akin. Yung sa kanina. Hindi na. Nakalimutan ko tanong yung pangalan niya. Bait Mababait sila mostly mga Pilipino din kasi ang staff. Nakakabilis. Pa sila niya short staff sila. Kaya sabi niya mas usually yan pag mas mabilis pa nga. Tapos by appointment sila rito sa Hindi sila tumatanggap ng walk-in. Kasi yung ibang clinic nag-accept ng walk-in pero sila hindi. So usual daw 5 sila.
Pero this time kulang sila. Nag-ask na reliever pero wala pa rin. Pero ang bilis nila nga. Ayan dyan yung sa may ayan sa taas niyan. Alberta Precision. Let's go. Ayun. Siyempre gutom na. Kain muna kami. Kasi fasting eh. Ilang oras eh. Sumabay din ako sa kanya ng fasting. Kain kami sa Jollibee. Nung nakarausapan namin Dennis. Tagal na kami din kumakain sa Dennis eh. May kumain ng Jollibee foreigner. Parang ang sarap-sarap ng Jollibee. Tagal na nakakamiss ka ako Jollibee na lang tayo. Felix 36. Lagpas pa yan dito sa may Peter Lahid. Yan sa hospital. At least di pa ganun ka-traffic kasi maaga pa eh. Mamaya yan siksika na rito. Dito rin itong way na to. Diyan din yung papunta ng Freestone. Binibili namin ng prutas. Gusto mo dumaan? Gusto mo ba? Makipagsiksikan? Mangga. Gusto yung mangga natin eh. Ayun dito na kami Wala masyadong tao. Maluwag pa ng parking. Tanghalian na. Almusal tanghalian na namin yan. Breakfast meal daw. Walang breakfast ka ako dyan. Nga talaga pag mga Pilipino yung mga kukuha ng dugo ang bilis. Tsaka sa bati pa. 48 ka na? Tutuwa ka naman eh, no? Nauto ka lang ni Hatin eh, mana. Tutuwa siya, no? Kala ko early 30s ka lang. Narinig ko pala. Ay, magkatabi lang tayo eh. Bakit? Para saan yan? Thank you. Grabe man, thank you. Thank you naman. Una. Ay, siya natawa. Oo, lumabas na yata eh. Pauwi na yata yun eh. Lumabas ba? Oo. Ano sinabi? Pinatabi ko sa'yo kanina eh. Yun. Ito na. Yan yun ah. Ito yung kanain nila, di ba? Chicken tsaka Jolly Spaghetti. Eh, yung dalawa. Yan na lang. Binili na rin namin yung dalawa ng to go. Na 10 o'clock na rin eh. Gutom na. Kagabi nga gusto niya gusto niya mag-tsa. Sabi ko, hindi pwede. Bawal. Kailangan tubig lang talaga. Sa Pinas daw sabi niya si Mami, pati tubig eh. Yung matanda rin kanina nagtanong eh. Pati tubig. Sinabi niya. Siguro ganun talaga sa Pinas. Kain tayo guys. Ayan bahay na kami. Kami maglalaro. Tapos, tinanggal ko yung mga niya. Hindi pa pala niya natanggal yung sa ECG. Meron pa sa may bantang dibdib. Meron pa sa braso. Hindi mo ba binilang yun? Nagmamadali kasi siya eh. Tapos ako nagtatanggal. Hindi ko naman nakita ko saan yung... Si ate nagan sa meron ka sa ganito, ani, meron dalawa sa binte. Ito talaga pag mga Pilipino, yung mga mababait at saka mabilis. Isang sundot lang, alam mo agad. Nakailang experience na ako sa mga ibang 3 beses na, kabila naman. Hindi ikaw, saan ka talaga nahihirapan kasi talaga? Ano pa yun? Mabilisan pa yun. Ano pa sila kasi kulang sila sa staff talaga eh. Pero okay. Mabilis. Knowing na ganun kulang sila. Pero talaga na-accommodate lang na maayos. Thank you pala. Anong pangalan nila? Nakalimutan ko eh. Hindi nga natin natanong yung pangalan eh. Kaya nga eh. Yan, kaya for now yan, laro muna kami. Yung mga bata, tapos hindi kumain, inuwian namin ng Jollibee. Yan, ang controller nga, laki oh. May arcade. Arcade yan. Yung magtatay naman. Naantok pa isa oh. Makeup. Busog sila naman na maglalaro. Talo ko. Ako namibili ng mga lumang console eh. Kasi yung mga lumang na games. Hindi mo na mabibili. Ano yan? PS3 ba? PS3. Street Fighter 4. Ba si Vega. Itong mga bata noon, ang laki ng laki ng arcade. Pag nagpupunta sila lagi sa mall na Kaya may makala mo nasa arcade talaga yung pindutan niya.
na galit. Sa vlog na. Yan, dito kami sa Ritello ngayon. Kumuha kami ng deodorizer kasi naubusan na. Ito mo naman siya. Makita mo yung quality. Hindi, tsaka subok na rin naman natin. Subok na namin yung vacuum eh. Kaya nga Maganda talaga. Tsaka hindi naman siya, hindi naman siya cash. Hindi. Hulugan naman siya. monthly ang niyo. Installment naman siya. Parang pang-candy nga lang yun. Hindi mo, lalo kung maganda naman ang credit score, hindi mo na maramdaman eh. $50 nga yun sa amin. Sa mga gusto magpa-demo dyan, Ayun sila rito. Ito si Ayun, mga award nila. Ma'am Sherry lang. Ito lang sa ano. Hello. Sinama na sa vlog, okay lang? Pinakita lang namin yung mga award na nakuha doon sa Ayun, Nood-nood na, After ng kalalabas. Tapos na may mga naiwan pa nga sa akin na Dami. Sabi ko, Ilan na ba tinanggal mo? Bali, ilan? Tinanggal mo lang ata na ano mo eh. Ito. Marami rin. Naiwan 2, 3. 3. Nakalimutan eh. Yung yung sa ECG. At least kompleto na. So, next week naman, may schedule na siya ng CT scan. CT scan by 24. Malalaman na kung ano yung nasa kidney na yun. Kung shadow lab ba nung sa buto niya or kidney stone. Medyo nakakabahala lang. Pero ganun talaga eh. Pero marami rin naman nagsuggest. Thank you sa mga nagsuggest nga na yung mga ginagawa nila para matanggal ang kidney stone. Actually, sinusunod nga namin yung iba nun di ba? Kasi napapanood din namin yung mga yung mga iniinom nila, ganyan. Lemon juice na may olive oil. Titigil muna yung mga Celery juice. Kain-kain ng maalat, syempre. Correct. Pero kung ngayon, nag-Jollibee kami kasi fasting eh. Gutom na. Gutom na talaga eh. Aga nga nang kaya namin kasi tapos tayo 9:30 na. Oo. Tapos ayun nga. Nakakatuwa dun sa Jollibee. Parang tagal na natin hindi kumakain dun eh. Pero, tapos usually to go kasi kami. Hindi kami nag-i-stay dun. Kanina kumain kami dun. Lalo na uwing siya, ayaw niya nag-i-stay sa mga kainan. Gusto niya iuwi. Sa labas eh. Mas gusto ko sa bahay na lang. Tumatanda na. Kahit naman noon talaga eh. Sa Pinas tayo, pareho. Ayun, sige, dito, kain dyan, kain doon. Tapos kahapon naman yung mammogram ko nga. Ayun, matindi. Sakit eh. Sobrang sakit daw. Talaga. Kagabi, kumikirot no? Parang kapasa-pasa pa nga ako dahil dun sa may mga nagsabi naman sa akin talaga masakit. May nagsabi hindi naman. Siguro depende rin. Pero ako talaga nasaktan ako eh. Sana maging okay din yung result nun. Kaya na namin na para kumbaga lahat before kami magbakasyon, at least alam namin kung ano talaga. Kumbaga ano naman to regular check-up. Hindi naman siya dahil may nararamdaman or ano. Gusto lang din namin na assure na healthy. Total, rin naman eh. Kumbaga, provided naman yung yung schedule mo lang talaga. Ikaw lang yung magsasacrifice ng schedule mo, pero... Yun lang, sunod-sunod talaga. Kasi usually August kami. August annual yan. Nagpapa-regular check-up kami. July, August, no? Tapos kapag hindi mo siya napaschedule, tatawagan ka ng clinic ng family doctor. O up ka na for annual check-up mo, ganyan. So lahat na yan, sabay-sabay mo na. Kaya mabuti rin talaga yung annual check-up kahit pa paano, di ba? Malaking bagay. Tsaka yung fasting din, malaking bagay din yun yung kakain ka ng mga 6 o'clock tapos next kain mo na mga 9 na, no? Mga ganun, no? Kahit na mas magansa pakaramdam eh. Once a week, pwede na yan, Kahit nga every kahit ilang 3 beses ang nahihirapan ka lang kasi pag may work ka eh. Yan, mahirap yun. Hindi siya po pwedeng hindi nagbe-breakfast kapag papasok. Tsaka pag nag-exercise kami, kagaya kanina, gutom na ako, nag-exercise kasi kami paggabi. So yung nagbe-burn na fats mo, parang naghahanap ng kapalit eh. Fasting kasi, tapos ginawa namin, sabi ko, sinabayan ko na siya para Pero usually kasi ako talagang yung last na kain namin paghapunan, kain ko na nun. Pag break time na sa sa work. Usually yung break time ko 2:00. Tagal nun Ayan, tagal. Pero sanay ako na ganun. hindi. Kaya lang siya kasi dahil ang bigat ng trabaho niya. So morning pa lang.
kailangan may energy siya. Hindi pa pwedeng papasok ng walang laman ng tiyan. Yung katrabaho mo, di ba? Nagpa-fasting? Si James. Si James. Malaki na rin nawala doon. Malaking bagay ang fasting. Ako naman kasi, hindi ko naman talaga kailangan ng total fasting. Yung, hindi yung weight na sa ideal naman eh. Hindi naman siya, ilagpas. Kumbaga sa height niya, sa katawan niya, sakto lang. Akala nga nila, 30 lang ako eh, no? Tuntua siya eh, no? Tuntua siya, nababate. Akala nila 30. Ay, meron pa rin. Ano pa naman? Gano'n pa karami nilagay? Dami ah. Gano'n pa karami tape nilagay sa'yo? 3 na yung natanggal. Isa. 2 sa braso. 2, 3, 4, 5. Iba ata yung nilagay sa'yo. 8 ata. Ang dami. Kaya pa sabi ko parang Makati. Ang dami ko natanggal sa kanya kasi ako pagalis. Tinanggal ko na. Hindi mo naramdaman kung saan pinagkakabit. Hindi. Ayun ako. Pero iba talaga pag Pilipino o Pilipina yung nag-a-assist sa mga sa mga clinic. Iba yung quality ng service. Hindi naman do sa pagmamalaki ng kalahi natin. Hindi naman, pero talaga mapapansin mo. Kasi ilang clinic na rin, ilang laboratory na rin napuntahan namin Yung... Isang saksakan na sa ano mo talaga, alam nila kagad eh. Hindi na ulit-ulitin Yung mga Indiano rito na pagsaksak, ay hindi pala yan. Uulitin. 3. Oh my gosh. Kaya laking pag nakita mo Pilipina ang kukuha sa diba? Okay. Maganda. Si ate nga, nakalimutan namin tayo pangalan kasi nanonood siya. Pagdating pa lang namin sa front, ay nanonood ako sa inyo. Ay, thank you po, sabi ko. Hindi ko siya napansin na Pilipino eh. Mukhang siya mukhang basta Asian siya pero may pagka-mistisa kasi tsaka yung feature ng mukha niya. Hindi, syempre, ikaw naman, hindi mo naman tatagalugin yung tao. Syempre, mamaya, hindi naman pala Pilipina yun. Diba? Mapapahiya ka lang, di English yun mo, diba? Pero nauna na si ate na magsabi. Sabi ko Pilipino po pala. Doc niya, kaya ang bilis din niya eh. Ang bilis nila. Tapos kulang pa sila ng tao, no? Oo. Tapos meron pa dumating din na client din nila. Sabi niya, nagbablog kayo, familiar kayo eh. Nakikita ko kayo sa YouTube eh. Ayan, kamusta? Hindi ko na dahil nauna ako sa iyo. Nauna ako sa yung appointment mo. Pero yung clinic na pinuntahan namin, isa siya, by appointment. Kasi merong Alberta Precision na may mga walk-in. Pero hindi lahat. Hindi lahat. Gaya pumunta kanina doon, yung upper kanan, hindi siya pinayagan na kasi nga may schedule na sinusunod. Tapos, behind na nga daw sila kasi kulang. At saka maganda ron, na-announce nila na kulang kami ng staff, sasabihin doon sa mga pasyente, kulang kami ng staff, pasensya na. Medyo behind kami sa mga laboratory testing nila. 5 lang daw sila pag regular days talaga. Ano ba kanina? 3 lang sila kanina. 3 lang, 3, Tapos may dumating na isa. 4. So, 4. Yung isa nila kulang pa rin talaga. Kulang pa rin talaga. So, may dumating na isa, kaya 3 silang kumikilos na. Yung isa na nga nagpunta sa may mismo. Ang bilis na. Takbo nga eh. Pagdating ng isa, tawag, sunod-sunod ang tawag ng pangalan. Ang bilis nga eh. Hindi ko gaya sa dati natin, nakapila yung tao sila, nagkikentuhan lang, mga naba tayo na pulang. Saan yung kabila? Saan yun? Dito rin yun sa Northeast din yun eh. Oo, naabot kami ng Siyam-Siyam doon sa kanina, sa may, sabi ko sa'yo may clinic dito, di ba? Doon yun. Inaabot na kami ng 1 oras mahigit bago matawag ang pangalan namin. Simula pa lang yun, tapos waiting ka pa ng ECG. Yun dun din sa sa pinagpa-check up ako yung sa pulmonary din. Puro Pilipina rin dun. Ang bilis din. Saglit lang. Kaya mapapansin mo talaga eh. Saglit lang. Tapos puro Pilipina, pati yung nasa front desk Pilipina. Lahat Pilipina, may 2 Indiana yata. Pero sobrang efficient nila magtrabaho. Kaso pag 2 lang kayong Indiana, hindi kayo makakapagkwentuhan masyado. Kayo ng mga Pilipino. Ang hirap bilis, sasabay sila. Pilipino, kahit nagkukwentuhan yan, gumagawa ang kamay. Nakakita mo gumagawa eh. Kaya ini-interview ako yung kamay niya. Gano'n doon sa drawer, kinukuha yung mga bawat vial na gano'n, may pangalan, di ba? Nakikita niya eh. Sa akin, malit na karayom ang ginamit eh, kasi nahirap. Yung ugat ko talaga hirap makita eh. So yun, kahit pa paano na, okay na.
Yung CT scan ko na lang ang wala pang tawag, pero masakit talaga, hindi, kumbaga hindi yung kumbaga hindi mo advise sa kanila yung mammogram. Ano bang age Hindi, advisable kasi early detection mas maganda di ba? Anong age bang inaano nila? Unless pag reach mo ng 40, kailangan na regular ka nagpapamammogram. Every year yun, ganun? Oo. Kasi di ba yung kaibigan nga, kakilala nga natin, di ba, every year. Every year, press machine yung yung dibdib mo na. Sakit talaga Ihilahin tapos press. Sakit nun. Kaya sabi ko, sakit pala kasi first time ko Kasi nung mga nakakaroon, di ako nakapagpa-mammogram. Pero yun nga, mas maganda na yun. Taste na lang talaga. Pero mas maganda kasi kapag early detection, di ba? If ever man. Mas maganda na talaga yung early detection. Correct. Ay, naka. Yeah. So, yun Kaya kami. Chill na. Bukas pasok na naman Kaya ilang na lang. Isang buwan at 2 linggo na lang halos. Bakasyon na. Isang buwan at 2 linggo. Pero next week, bakasyon na nung partner ko. Itong pagpasok? Monday. 1 week lang naman yan. Okay lang yan. After naman nun, isa naman. 2 weeks. 2 weeks naman yan si Bo sa uwi sa Pilipinas. So, sunod-sunod talaga. Ganyan. Lalo pag gantong panahon, dami nagbabakasyon. Di maiwasan yan. Yeah. Kailangan yan na meron kang pahinga. Hindi natin lalo tumatanda na. Hindi pwedeng trabaho lang trabaho. Kailangan baka bakasyon din. Tsaka syempre yung pag may nararamdaman na kayo na may masakit sa inyo or huwag kayong manghihinayang na huwag pumasok sa trabaho. Kahit mag-half day or umabsent kayo, gawin nyo para lang priority ang kalusugan. Matugunan natin yung mga pangangailangan ng katawan natin. Kasi, syempre, yung katawan natin, yung puhunan natin dito sa trabaho, pagtatrabaho. So, pag pinabayaan mo, parang sasakyan lang yan. Pag di mo change oil yan. Bibigay, masisira, di ba? So, mas maganda na meron kang maintenance, kumbaga. Para talagang tumagal ang katawan. Tsaka yun nga, malaman kagad kung ano yung problema na maaga para mapalitan na kagad or matugalan na nila yung magiging mas masahol na problema pagdating ng araw, di ba? Totoo yun. Kaya importante mukhang lang yan, parang wala lang, check up, pero laking bagay yan. Hindi natin masasabi. Tanong mga sa akin, takot ka ba sa needle? Kasi malaki yung needle na gano'n ako. Hindi na ako matatakot dyan. Matik yung mga maputol yung kamay ko. Sanay sa needle yan. Mas gusto pa nga niya kasi tinutusok ng ng tibo. Yung ginaganon yun sa sugar. Ayoko nun Kaya bawal tumas ang sugar mo. Ano na? Bawal tumas ang sugar mo. Hindi tutusukin ka na. Kahit pa paano, yun ang gandang bagay na exercise, pati yung pagbabawas ng pagkain. Nakakatulong talaga sa amin yan. Tsaka yung exercise namin hindi siya yung mabibigat na weights. Kumbaga lang, yung magaang lang. Sa akin ilan? 9 pounds. 9 pounds. 4.5 kilogram. So, nas 9 pounds. Sa akin, 20. 9 pounds kabilaan. Sa kanya, 20. Mga tapos 10 kami lang parang mga stretching, tai chi, tapos konting, buhat-buhat. Kasi muscle natin, di ba? Lalo pag tumatanda na. Na-decrease na siya pag di nagagamit. Kaya kailangan niya kahit simpleng buhat. With 30 minutes lang naman kami everyday. Except na lang kung talagang busy sa work at pagod. Pinapahinga namin. Ayaw naman i-percent masyado yung katawan din. Tama. So yun lang guys. Kami magpapaalam na rin at maraming salamat sa inyo. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.